na idadagdag din ako, no? Yung tipo na yung eye for an eye mo, kailangan talaga perfect timing dahil dun sa buff na nakuha ni Guinevere. Pero Game 1 pa lamang ito ng isang best of 5 series. Labanan ng Onyx Indonesia and Blacklist International. Pasok na tayo sa Land of Dawn. Ano bang pwede natin ma-expect in the early game fights? Early game fight. Lead. So meron silang crowd control, meron ka rin damage, meron ka pang Rafaela, so patagalan na ito pagdating sa team fight. Lethal Ignition Benedetta. Sobrang sakit niyan, boss, kapag full damage. Pero malambot ka. Yeah. I mean, malambot ka naman talaga kasi hindi naman nagtatank talaga yung, well, hindi maganda yung tank jungle Benedetta ngayon. Pero what I can say definitely is kapag tinamaan ka ng full combo ni Benedetta, napakahapde, lalo nung burst. Pero usually kasi talaga yung pure rage yung pinipili dyan. Kasi ang gusto mo is yung mapoke mo siya, out ka. Pero that's an XP thing kasi. So tingnan natin kung gaano mag-hold up dito yung Lethal Ignition from Kairi. Kasi ang worry mo naman dito is yung early game presence ni Benedetta ay limited ng konti. Dahil wala nga yung poke na additional damage from the Impure Rage. Yeah, Sans with a rotation down bottom lane pero mukhang naamoy ni Oheb at kinailangan niya agad mag-back. A very safe laning coming in from the Filipino sniper. Kailangan talaga maging maingat. Actually, alam din dito ng Onyx na kailangan nilang batayan if ever na merong dadating. At kinagandahan pa sa Blacklist, merong pang face check yung mismong Rafaela nila. So hindi nila kailangan lumapit from time to time. Hindi na kailangan ma-force na magkaroon ng teamfight. Yeah, kasi problema tong Lilia once again. Pero may Rafaela naman ng Blacklist International. Meron silang heal, meron silang way to stop the Tyrant's Rage mula kay Kiboy with the Holy Baptism. Importante actually talaga yung purify dito ng tatlong heroes ng Blacklist International. Also Edward with the Flicker, yung Raging Sunstorm potential burst na mga pwedeng magawa dito ng Blacklist International. Meron silang follow-up. Pero basically ang game plan ng Blacklist International dito is protect si Oheb. Protect malala talaga. Ang kailangan nilang gawin dito. And first turtle, mukhang Blacklist International ang magsisimula nito. Edward on the zone. Kiboy still level 3. Wala pa namang Tyrant's Rage. Pero nandito na nga si Kairi at si Sans. Trying to contest. May angulo siya. Ibibilit ba? Ginamit ang Black Shoes dito. Edward kalahati ang buhay. Look at Kairi. Ano yung damage pero ginamit na dito yung Nether Realm. Napakaganda. Pasok! First blood. Mapupunta kay Sensuit. Makukuha pa ka dito ang pagong Turtle no counter. Blacklist International ang una makakakuha. Paano mo naman ba i-contest kung patay ka na? Yeah. At nahanap nila si Kairi ng napakabilis. Again, that's the downside of having a Benedetta. Wala silang, actually wala talaga silang pansilip dito aside from boots. And yung Benedetta, kailangan mo ng clear angle para makasilip ka sa Turtle. Ang problema is binate ng Blacklist. Yung Turtle dito, nung bumaba na yung HP, nag-turn sila ng teamfight with Edward using the Raging Sunstorm. I think kay Boots pa nga para hindi makapag-follow up dito yung Arlot and then yung natitirang members ng Blacklist International nag-focus fire para mapatay si Benedetta. And that was such a great take mula sa Blacklist International. First turtle, first blood. Sila ang may hawak ng kalamangan ngayon. Magpaglalabanan pa ang Lito Wanderer pero makakuha ay Onyx. Kailangan din talaga humabol dito ng Onyx. Ba't yung makikita natin for Oheb na nakakalamang at unang tumatayo. Nakailang hits pa doon sa may outer turret energy shield kahit nandun si Chewe. Yeah. Ito, lamang naman talaga sa lane si Oheb dito. Although, as much as you want Blacklist International, kailangan nila mag-pull ahead talaga from the Claude. Kasi from this point on, baka makapag-double lane na yung Claude dito. No? So, kailangan nila maglaki ng pressure dito sa may bottom lane para at least ma-pressure nila yung tower. Pero Chewe, Ito na yung pressure na sinasabi, napilitan na mag-purify at BMI out. May iba kay Sensui ngayon na. Pangalawang beses nang tumama yung spatial migration sa mga tamad target. In Onyx Indonesia, looks like they're about to lose out yung Torre doon sa gold lane. But Edward has to go for the quicksand guard. Nabitin lang. Di pa umabot. Kulang ng 1 inch, Boots. Kulang ng 1 inch. mga 5 centimeters, gano'n. And so far, 4 minutes in, Blacklist International pa rin ang may hawak ng lamang at mukhang in terms of the gold lane, lamang sa damage si Oheb. Oo, masisira na rin yung Torre dito. Na isang ganong Chewe! pag-iisa. Chewe! At ginamit tayong Blazing Duet pero wala pa naman damage. Sinalo niya Isang lahat. Claude, if ever, kaya naman pipilitan umuwi, dalawang players at mukhang mauuna pa. Pumwesto dito ang Blacklist sa may 13. This is big for Blacklist kasi now they have the right to call for lane swaps. Lamang na lamang si Oheb and I feel like kahit yung Arlot hindi siya kaya sustain ngayon. So malaki problema ng Onyx Esports dahil yung gold lane ng Blacklist International makakapag-dictate ng momentum in the mid game. At si CW or Chewe ngayon ay kailangan makahanap ng lugar at oras para mag-farm. Second turtle of the game. Mukhang hihilain ni Kiboy pero mapupunta pa rin sa Blacklist ang control. Kairi, ang tanong dito ay papasok ba siya para mang-agaw o hahayaan na lang niya? Take the safer route pero mukhang
gusto niya atang mag-contest dito, Chantel. Oo, nakaabang din sila. Na-reset. Sabi niya, sige, magko-contest ako dyan. Na-reset naman yung pagong. So, mag-clear mo ng minion wave dito ang ating dalawang kupunan. Pero sinisimulan na, by the way, dito ng Blacklist International. At sakit nga ng damage. At si Kiboy, naka-flex na rin. Napapasok Kiboy, looking for the Tyrant Spatial Shade. migration! Pero siya hinahanap na Spatial Migration at may kasama pang Raging Sandstorm at si Sensui pa rin ang nakakuha ng Turtle. Pinapagsak ng Sky King. Grounded ka muna, boy! At hindi na nga niya kakayanin pa sa kamay dito ni Edward. Isang mabilis 4-0 para sa Blacklist International. At pwede pa nga dumiretso doon sa may bottom lane. Si Edward, diretso lang clear na minion wave. Binasic ni Sensui. Sinabi natin kanina, ito yung punish. Kapag tumalon si Kiboy, maandali niyang talunan. And ang nangyari is, ni-reset yung turtle. Actually, hinold ni Kiboy. Para kay Sensui, sabi ni Sensui, thank you. Kasi pag special migration, Violet Requiem, retry na lang din. Kanya pa yung turtle, napatay pa si Kiboy. Ayan, para tama yung sinabi nyo, kakaiba yata yung gising dito ni Sensui. Ginamit ang final slash, pero lahat ng mga talon ngayon ay tumatama at pumapasok at sumushoot sa kanila. Boots with another vengeance. CW grabe. Chewe looking for that entrance. Pero mukhang si Kiboy nabitin na naman. At si Kyrie hindi na makakasama pa. Edward. Boots goes down. Si Edward naka-ready din if ever. 5 agad ng mga players ng Blacklist International na nandito ang kanilang horsey na composition. Very Ito na. effective for Ube. them. Ube na talaga for Blacklist. Saan ba yung nakita ko? Kinancel ng Worldy yung yung natitirang talon ni Kiboy. Oo, ano siya kanina, naka-flex Walang na-stun sa kanila eh. Oo, na talagang pagkatama ang timing ng Worldy, yun yung isa sa mga pinaka nakakairitang pwedeng manggaling sa isang Bruno. But so far, we have a very respectable lead. Blacklist International is ahead by 3,000, 7 minutes in. Pero nagawa rin ito ng Triple Esports sa laban nila against Onyx Indonesia. Yeah. At isang Lord lang ang kinailangan ng Onyx para makabawi. Kaso ang kalaban ng Onyx dito yung blueprint. Yung blueprint ng Blacklist Oo nga International. And yun yung magiging problema nila. No? Sa Lord fight, again, medyo lugi sila. Aside from the fact na walang sisilip, yung tatalon from Onyx is kailangan on point talaga. Kasi kapag hindi on point, ang daming punish. Nandiyan yung spatial migration, nandiyan yung hila from the Stampede mula kay Yue. And may mga purified din kasi from the side of Blacklist International. And yung sinasabi nating lead ng Blacklist, sobrang sizable nito kasi yung DHS pickup ni Claude, it's 1 minute delayed compared to the average DHS pickup ni Claude. And Blacklist dito, lamang sa gold. Actually, sobrang laki ng lamang ni Oheb. Even though 1K lang yan, most people would say 1K. Yung 1K lead ni Bruno, napakalaki niyan. And that is the third and final turtle of the game na mapupunta sa kamay ng Blacklist International. Crucial item pickup here, Lightning Truncheon, papunta kay Yue, mas pinasakit ang damage niya ngayon. Oo, mabilis din ang magiging splash against the players of Onyx. Top lane talagang pinagigigilan ni Grabe si Oheb. Oheb. Kaya nasira na agad. Oh, Sensui! At nakita na natin to kanina si Kiboy nakaabang. Pero sabi niya parang delikado yata na biglang talunan si Sensui doon. At tingnan mo, pati si Edward kaya pang tangkihin si Chewe. 5-0, hindi pa nakakahanap ng isa ang Onyx. At nahihirapan silang humanap ng tsansa against Blacklist International. A perfect game so far. Tapos di pa nga nagagamit yung Fury ng Blacklist. Grabe, 4 na heroes ng Blacklist International yung nangunguna dito sa damage leaderboard. And surprisingly, si Kyrie yung nasa ilalim. Nako, mukhang yung Benedetta pickup parang medyo... Ang hirap kasi talaga eh. Alam mo yung sobrang depend mo sa XP, Yeah. sa roam. Parang lahat ng trabaho ni Kiboy tsaka ni Boots dito dapat sobrang perfect. Kasi naghihintay ng engage si Kyrie dito. Hindi ito yung tulad ng XP lane Benedetta na nakikita natin mostly from Edward na talaga ng zone. Kasi kapag jungle Benedetta ka, naka-damage build ka, sobrang lambot ng hero na yan. Tsaka sobrang crucial na naging kill sa kanya kanina. Oy, wait lang. Boots. Si Boots dito papasok with a final slash para sa may bandang likod. Wow. Magiging target yata si Sensui. Pero Netherrealm! sakto yung Netherrealm. Nasa get ng kakampi. Welcome to Ube. Tapos na Renny si J. Kyrie dito ay hindi makakakuha ng kill. Renny J is still alive. Kakaibang agimat ang suot-suot niya. Kamuntikan pang mamatay si Kyrie doon. Saktong eye for an eye para ma-block yung bola ni Oheb. Blacklist, almost a 6K gold lead. Ramdam nila may sumisipa doon sa gilid ang hapde ng damage output ni Oheb. And again, Onyx, they do have that damage pero yung saving mechanism kasi from Blacklist International, yung mga purifies, yung heal, and yung reset na nanggagaling sa Netherrealm. Paglabas kasi doon, di ba may immunity yun, 1.2 seconds. Makakalabas kasi talaga yung heroes ng Blacklist knowing na may heal nga from Renny J. And lalo kanina si Sensui pa, yun na talunan. Kiboy! Oh no! Papasok doon. Sasakto nga ba para sa kanila? Yun nga lang, Renny J makukuha na nila. Meron pa Netherrealm. Ginamit na dito ang Raging Sandstorm. Oh?
Kyrie goes down. Edward may quick side guard puts. Babagsak din siya. And it is a 2-4-1. At makakalord pa ata ang Blacklist International. Grabe si Edward. Sorry kaibigan, alam ko parehas tayong taga-Bataan. Pero binigyan niya kaagad yung jungler ng Onyx Esports. Flicker with the Raging Sandstorm. No chance at all for Onyx to re-engage. Grabe yung naging trade. Isipin mo si Renny J, pero dalawa si Kyrie pa yung na-target dito ng Blacklist International. Di sure ball na Lord para sa Blacklist. Nagbanding yung Bataan boys eh. Oh, Nagkita sila ulit eh. Makikita natin sa instant replay. Ang ganda sana ng engage mula kay Kiboy. Pero again, yung damage output dito ng Blacklist International sobrang overwhelming. And again, yung flicker play mula kay Edward na bigyan kagad yung Benedetta. And wala rin kasing eye for an eye. At sobrang hirap mabuhay bilang full damage Benedetta, no, na walang eye for an eye. The moment na magamit mo yan, most of the time ay may final slash pa naman. At matatamaan dito si Boots. Half Uy, HP. lang, Boots. Hindi na ata makakatakas to. parang hindi na pala, nag-iba na pala yung lyrics ngayon na Boots, where are we going na pala? Hindi na si Dora ang hinahanap dito. And 7.8k gold lead para sa Blacklist International. Mukhang masisira pa rin nila yung Torre dito sa may middle lane. Rekta lang sa pag-push, 11 minutes in, 8-1. Piso pa lang ang nakukuha ng Chewy! Onyx. Nahuli nila si Kiboy at papasukin nila. Ayan na nga, wala nang respeto sa mga base towers. Isipin mo, hinahanap lang naman at sumisilip lang naman si Kiboy kung nasa yung mga players na Blacklist. Sabi ng Blacklist, no, wag kang tatayo. Oh. Bawal ang sumilip dito sa Pilipinas. Bawal ang mga mahilig sumilip dito. Oo. And si Kiboy, nabigyan kaagad. Sa sobrang lupit nun, pinasok ni Edward. Sabi niya, sige, labas kayo isa-isa. Tapos ginamit niya yung Raging Sandstorm pang out. And wow, Blacklist right now, I think everybody expected a very close game. Pero hindi yun ang nakikita natin. An 8k gold lead is far from close. Ito yung mga tipo na pag sinabi mong Onyx Indonesia yung kalaban nila, mapapa-question mark ka, Onyx Indonesia? 9-1 yung current score ngayon. It doesn't look like Onyx has a chance of actually fighting back. Kasi ang way nung kanilang nung composition para manalo is talagang makahanap sila ng magandang teamfight from Kiboy. Pero nagiging malaking problema yung tatlong Purify na setup dito mula sa Blacklist International. They do have the Claude and they do have the Benedetta. Dalawa sila nag-i-split. Pero ang hirap kasi kapag yung kalaban mo, sobrang committed. Yung sumilip ka lang, papasukin ka ng lima. Di ba yung kanina perfect example eh, nakasilip lang naman kung, kung nasaan yung mga players. Nasa Nagpailaw base lang na eh. nga Oo, nagpailaw lang. Pailaw lang, boss, tas pinatay agad yung ilaw. Medyo mahirap talaga yun dahil bulag ka rin pagdating nga sa vision. And Blacklist International in this game, no, apart from obviously getting Kyrie again and again, hindi pa rin tayo pwedeng maging relaxed. Because again, Onyx Indonesia is a team na kapag nakakuha ng isang malaking objective, pwedeng magkaroon ng malaking swing. Kaya naman pinasok si Edward! Netherrealm! Netherrealm! Para kay Yue! Mukhang mababaliktad pa nga. No, sir! Yue? Sabi nila dito, pero free hit para kay Chewe. Sabi ni Ohab, sige, lumapit ka. Pero aalis na lang sila dahil meron na rin namang Lord na pwedeng kuhanin. Welcome to Ube! Walang maiiwan! Tas tignan mo full HP, parang umuwi ng base boy. Parang wala nangyari. Parang walang nangyari, hindi nga nag-flicker si Edward dun eh. Sobrang sakit sa pakiramdam nun. Nag-blazing do it ka, nag-ulti yung Kofra, na-force pa yung flicker ni Kiboy para lang maka-backout sila. Tapos makikita na lang next time parang, ito yung binanata natin kanina. Ba't bubuhay nito? Umuwi na ba yan? Ay, parehas ko tayo na tinanong. Kasi totoo naman talaga, ang dami mo na-exhaust para sa kanya, pero hindi pa rin masesecure. Eto, hindi, may setup na si Kiboy, pero walang flicker. Pero may mga Grabe, purify May mga purify from Blacks. Grabe si Edward Bataan boys. Reunion. Bataan boys. Half HP on this Lord. Hawak ito ni Sensui. At talagang hindi nila binibigyan ng chance ang Onyx Indonesia na makalapit pa. Kalahati na lang yung buhay. Ay! Nakikita yata si Edward doon. It's gonna be a shutdown. Oh, Shell, no. makasecure ng kill. Pero yung nga lang Oh, no. What is that? Napakagandang Netherrealm para sa kanila yung Lord kanina mapupunta! Sensui! It's gonna be Sensui again with us instincts. At mukhang dediretso yung pa nga. Teka lang, lumipad na dito yung Cobra. Tinahabol si Kiboy. Boy! Where are you going, Kiboy? Dalawa ang nawala at ang instincts pa rin ni Sensui ang nanaeg. Thank you talaga, sabi ni Sensui. Kanina niya pa nililis yung Lord. Spatial migration onto Kyrie. Hindi nagamit yung Eye for an Eye. Kasama siya doon sa knock-up. And sabi ni Sensui, re-retrain ko na lang yung Lord. And this is it. A big Lord push for Blacklist International. Bawal magkamali. Final slash miss. Final slash, hindi pa tumama. At mukhang aayusin muna ang wave. Huling beses para makahinga. At huling beses para mag-expect kung matatapos na ba ng blacklist to. Ang ganda ng gising ni Sensui ngayong Oo, araw. Parang lahat on point. Retribution on point. Special migration on point. Oo, if ever
If ever man, Kiboy, maganda Kiboy, Kiboy, talaga Kiboy. talagang diretso. Wow! Exclamation point! Sensui! Sensui again, si Kyrie magiging target niya. Kamutikan na si Kyrie. Pero kinagandahan dito talagang on point, men, ang mga talon niya. Wala pa akong nakitang spatial migration na walang tinamaan na importante. Onyx Indonesia. Oh, grabe si Sensui, man. Nakita mo yung ginawa niya? Ano? Nakita niya kumakasan ng charge si Kiboy. Nag-spatial migration sa harap, nag-iwan ng clone. Para Sabi may niya, blocker. sige, yan ang talunan mo. Oh, ang ganda. Oh, iba lang. May checkpoint. May footballer ka na, may middle blocker ka pa. Alala. Grabe yung instincts, man. Oo, yung presence of mind lang na, okay boy, tatalon ka. O ito, yan. Nilagyan ng gate sa harap eh. Ito na yun eh, kung may Sensui instincts, may Sensui senses na rin eh. Lahat na eh. Lahat ng pwede mong ilagay na parang mga pwedeng idagdag eh, nandyan na. Imagine mo si Kiboy kung ano naisip niya ng time na yun. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Hinaharangan yung tanong ko. Oo, hindi na nakatakas bigla or hindi na nakatalon bigla. Pero gusto ko lang sabihin na si Oheb, parang ano siya ngayon, talagang kinalma siya ng mga players niya kasi ang focus niya ngayon is makasira talaga Oo. ng torre. Oo. Oh, kalmadong ohib talaga pero sumasakit na rin si Chewe ha. In that Lord fight, tandaan natin na napitas pa rin si Edward with a great setup mula dito kay Kiboy. And talagang kailangan na rin respetuhin ang damage na meron si Chewe dito. Yeah, but the thing is, you have to expend yung Tyrant's Rage. And for the next team fight after nun, sabi natin, let's say mapatay nila si Edward, what's next? Kailangan pa rin nilang labanan yung Netherrealm. And also, they also have to think about yung spatial migration na nilalatag ni Sensui dito. Muntik tamaan. Kamuti, gahibla na lang eh. Oo. Pasalamat ka. Kulang ng 2 centimeters, Kiboy. O kung tumama yan, that could have been a kill. At kung hindi man kill, siguro flicker na maboburn. Lord ang kapalit na for sure. Most likely. And Blacklist, hindi na umalis ng 8,000 ang kanilang kalamangan. And Onyx Indonesia, kamustahin natin yung late game nila, no? Ano ba ang palag ng Onyx Indonesia sa atin in late game? Sobrang lakas actually na split ng Onyx. And kaya nilang micro-win again, no? Yung mga napakita ko kanina, kaya nilang micro-win yung Netherrealm kasi kaya umalis ni Berdetta at pati na rin ni Claude dun sa laban na yun. But when it comes to objective team fights like this one, yung Lord, na kung saan puresado lumaban ng Onyx, kailangan talaga ma-utilize si Boots dito. Hindi pwedeng yung Kufra mauna. Kailangan ma-maximize nila yung final slash na manggagaling kay Arlott para at least ma-force out yung mga defensive tools mula sa Blacklist. Pero actually, kinontrol na ng Onyx dito yung opposite side of the map, which is yung bottom lane. So yung Lord dance ng Blacklist International medyo awkward ngayon. Baka i-reset nila yung Lord pero hinahawakan ni Boots. Ang Oo. taas ng damage ni Sans. Dalawa yung napudugo niya doon. Kinailangan mag-regen, kinailangan mag-heal. At hindi pa nga nare-reset ang Lord na to. This is a Luminous Lord. Hindi pa naman Kiboy, evolved. Kiboy! Pero mukhang si Kiboy, sinubukang hanapin si Tapang ni Yue. Yue. Ang tapang, tingnan mo si Rene J, yung natutunaw na rin. Men, si Yuwin di nag-purify. Tsaka feeling ko si Kiboy kinakabahan din. Magsiset ba ako? Naka-purify kasi to eh. Baka after ito Shadow Ayan na, Stampede. nireset na. Okay, na-reset na. Okay. Kalmado na muna ulit ang ating mga teams. Pero may kita natin na ang parang man-to-man din na ngayon. Even Yu and Sans nagtatapatan in terms of damage against each other. Bottom lane, however, Claude mauuna doon. Oh, tapos Oh. ang response ata ng Blacklist International, ang pangtapat kay Kyrie ay si Yes, Edward. walang Claude. This is a Walang 4v5. Claude, walang Claude. Nakita ata nila na walang Claude. Edward! Okay, tingnan natin. Kinanta Electro Final Blow versus Sans ngayon. Ang makakakuha ng kill against Yue. Si Ohem nagiging target dito ni Sans. Pero yung Lord pinapatay pa rin. Double kill na para kay Sans dito pero mapupunta dito yung Lord. Kanino? Sensui! Sensui pa rin! Pero nga lang nakakakuha ng kill ang mga players dito ng Onyx Winter Truncheon. But still, Shewe will secure that one. Walang nakuwang kills ang Blacklist International, pero meron namang Evolved Lord. Ito na yung damage output ng Onyx, no? Ang mahirap na dito for Blacklist International, inuuna na si Yue. So the Paramis needs to play safe. Kailangan nila pang cover dito kay Kufra. Ang dilemma naman nila is nakafocus din kasi si Sensui doon sa Lord. So yung pang frontline nila na pwedeng maghanap ng targets dito against Onyx is BC nung time na yan. Oh! Wow! Oh! Panis! Pwede pala yun. Ang dami natututunan ngayon sa ating mga manlalaro. Kiboy, Pwede pala Kiboy, yun. Kiboy! Kiboy, tatamaan niya dito si Sensui pero poke lang. Medyo delikado pag bigla sila papasok at mabilis na madedepensahan ng Onyx dito yung Lord. Ito lang yung mahirap for Blacklist International. Actually, sobrang hirap tapusin itong game na to. Knowing na may Claude, Benedetta, and Lilia, napakabilis mag-clear nitong mga heroes na to. So baka umabot tayo sa point na yung capabilities ng Onyx ay lumabas na. Again, split pressure is gonna be insane in the late game. Knowing na wala silang decent na panghuli talaga dito kay Claude, baka maging problema si Chewe sa next na Lord fight kasi yung split na mangyayari ay sa bottom lane. Wala na yung outer towers doon. Yung base tower na lang natitira from Blacklist International. And Kyrie as well, napakabilis din mag-rotate ng jungler. Sensui in trouble!
Makakatakas lang din. May iwan yata doon ang kanyang mumu muna. So this time around, may kita natin, Onyx, nagtatry sila na gumawa ng play from time to time. Oo, tapos tingnan natin at 20 seconds on the flicker of Boots, 25 naman sa flicker ng Arlot, and this will be very important for Onyx Indonesia dahil parehas kay Kiboy at kay Boots na mayroong flicker trick. Yeah, let's be frank here, napakaganda ng late game ng Onyx dito. Aside from the fact na scaling yung mga heroes sila, halos lahat sila AoE damage. When comparing to Blacklist International, single target focused yung lineup nila. May konting AoE naman pero hindi enough to laban sa spread out damage ng Onyx. You have the Blazing Duet, yung Electro Final Blow, of course yung Lilia AoE damage yan, tapos yung Claude na talagang well, nasabi ko na yung Claude with the Blazing Duet, pero alam naman natin kung gaano kabilis mag-switch ng target sa Claude. Basta nasa harap niya, pwede niyang banat-banatan. No, and it all takes one retribution. Paano kung yung sunod na Lord ay si Kyrie pa ang makakuha? Kailangan maging on point ng Blacklist International in securing that final objective. Because Onyx Indonesia, at this point, notorious na sila na isang Lord lang talaga ang kailangan nila para Rene J! tumapos. Si Rene J yata ang una nilang bibigyan, pero mabilis lang din naman with that movement speed. So mare-reveal ngayon for Onyx kung saan nakapwesto ang mga players ng Blacklist International. Sadya ba yun? Honestly, dapat nga nag-commit ng Tyrant's Rage si Kiboy doon. Just force out the Purify kasi walang Purify sa next na Lord team fight. And Chewe dito, with the nature, Ay! pinrefere niya. Ay! Oheb! Oheb! Oh, laban na, 1v1! Oh. Laban 1v1! Oh, sige, si Kiboy dito. Naku po, Mabibigyan sila pa yung natihado. Oh, akala nyo Walang Purify yung Claude. Walang flicker yung Cobra. And this is really bad if you're Onyx Indonesia. Buti na lang, blacklist kayong mga nakatutok dito sa Filipino broadcast. At sisimulan na nga ng Onyx Indonesia ang Lord na ito. Pwede This is mag-turn an pa. evolved Lord, pero mukhang hahabol pa si Chewe at si Kiboy. Kaya pwede mag-turn yung Blacklist dito. Ang problema nila yung tumatagal na Lord Dance. Pabor na pabor sa Onyx dahil level 15 na si Sans. So medyo malaking problem na yung Lilia dito. Aray, So oo they nga. might consider fixing out the waves first. Ay. Pero inuuna na sila ng Onyx. Mas nauna nag-fix ng waves si Kyrie dito sa may top lane. And nandito rin si Chewe. Oh, Kiboy! Ang ganda na face check by the way dito ni Kiboy, pero nga lang mas prepared naman dito. Napakaganda pagpasok kay Edward. Si Sans! Sans, target niya, ginamit ang black shoes at magbaback away ngayon ng mga players. Medyo delikado para sa atin na mag-go. Pero makikita natin ngayon na sisimulan pa rin yung Low Lord HP, low ng HP Blacklist International at aalis muna sila. Babalik na pala. All three purifies ay okay pa rin for Blacklist International. Ang tanging may flicker para sa side ng Onyx ay si Boots. So yung final slash lang ang kailangan nilang abangan at mukhang hahawakan ni Sensui ang Lord na to. Galit na galit si Kyrie sa damage. Nag-BOD pa. Oo nga, nakita natin, no? Uy, si Edward yung pwesto niya dito. Huwag kayong magkakamali na merong sumilip dito. Hinihintay lamang natin ang pag-commit ng dalawang teams. Kiboy nagsistretching. Kiboy. Mahanap ang isa! Holy Baptism! Okay, nagamit na nga dito, mawala ng immortality, pero final slash para dito kay Boots, si CW or mawawalan dito ng Blazing Duet. Pero may kita natin si Edward, Edward! target lang din nila. Killis pa na para kay Chewe and Kiboy, maiiwan, papunti ng mga bola, ginamit na rin dito ang Holy Blessing at aalis ngayon ang mga players ng Blacklist. Napakagandang final slash mula kay Boots, and that might have given them the Evolved Lord. Pero nandito pa rin si Sensui. Nandito pa rin ang taga-retry ng Blacklist. Ilalaban pa rin yata. Nakikita natin ngayon na talagang pipigilan ng Onyx, pero nakapwesto sila ngayon. Kompleto na ulit. Para slash. Si Edward pa lang may iwan doon, pero papasok kayo ng Blacklist International. Pero free hit para kay Chewe. At mukhang Kiboy, ilalaban pa Sensui! rin! Papasok kayo si Sensui, matadamay. Kiboy is down. Si Yui dito medyo susunod, pero makukuha pa rin ni Kyrie this time around. Oh, Yung Lord, Blacklist! pero tinan yung mga bola. Tinan yung mga bola. Double kill na para kay Oheb. Dalawa na wala para sa side ng Onyx, pero kailangan ng dumepensa ng Blacklist International. Kung di, pwedeng mabasagan sa baba. Ang ganda na nag-start ng teamfight na yun for Onyx Esports. Yung talon dito kay Yue, napatay kagad nila yung Paramis. Pero dahil Paramis yan, ang bilis na mag-respawn, and Blacklist International, they used the numbers advantage that they had. Even though they were up against the Claude, yung talon na naman ni Kiboy, natalon na naman ni Sensui with the spatial migration. Fortunately for Onyx, nakuha ni Kyrie yung Lord dahil sobrang taas ang kanyang damage output, and medyo mahirap din kasi retry talaga yung Benedetta with the Electro Final Blow into retribution sa Lord. Kapag nag-miss ka ng konting timing, talagang sa Benedetta mapupunta yan. So Onyx, they do reset the pace of the game, but nararamdaman na natin yung problema for Blacklist International, no? Si Sans dito, yung AoE damage, napaka-happy talaga ng Lilia. There's a reason why the Lilia is perceived as one of the best mages in the current meta. At nakikita talaga natin kung gaano kasakit ang bawas na binabato Ayun, na ni Sans. Kitang-kita na sa numero na 140. 24 minutes pa lang. Multiple targets kasi. Pero again, Blacklist International,
yung kanilang teamfight dito. Although, most of the teamfights na nakikita natin, terms ng Onyx, if they do find the thing that they want is yung talon dito kay Kiboy. If sila yung makauna, either kay Kufra or kay Arlott, doon magsisimula yung takbo ng teamfight. Kasi si Edward duty pa rin siya. Tinatalo na niya actually kanina pa si Sans with the Raging Sandstorm, forcing out the Black Shoes. So, kailangan lang talaga ng Blacklist International dito makaharap ng magandang angle. Pero when it comes to chaotic teamfights, lalamang dyan ng Onyx. Grabe naman yung face check ni Boots dito, no? Parang nagpapaporma lang si Sans. Mabilis naman na ata yung cooldown ng Black Shoes at that point. Pero again, I would call that as somewhat of a parang pang-provoke. Pinoprovoke niya ata yung Blacklist International and so far, disiplinado naman ang koponan ng Blacklist. 60 seconds bago lumabas. I think this is the 5th Lord of the game. Yeah. Napaka-importante nito dahil pakiramdam ko kung sino makakuha nito could potentially end the game. Yeah, baka baguhin actually ng Blacklist yung approach nila. No? Baka mag-split push na lang sila. Hindi naman ganun kahirap versus the Claude kasi ang awkward lang naman sa split na gagawin nila is wala silang hard CC na wala yung mga Kaja, yung mga Kufra, mga Frango. Pero may capacity naman yung Bruno na makapag-split push, lalo wala namang kayang humarap sa kanya. Unless mahuli siya ng Arlott or ng Kufra. Pero again, those two heroes, kailangan magpakita niya sa Lord. So again, Blacklist International, if makokontrol nila yung wave, no? If If magiging maganda yung wave management ng Blacklist, like if they are able to push out the waves before the Lord spawns, mataas ang chance na makapag-split push dito yung Bruno. Pero Onyx, very fundamental din ang kanilang gameplay. Tinulak na ni Chewe yung wave sa may top lane. Tapos mukhang kailangan na nga rin alagaan ni Oheb yung bot lane dahil inipon na rin ni Kyrie. Onyx Indonesia, they're displaying their mastery of the waves. Talagang nahihirapan tayong pumuesto around that Lord area. At yung kalamangan nila in the late game ay very evident na both in the numbers doon sa damage at pati na rin sa map control. Tsaka makikita natin ngayon, no, para dito sa Onyx, alam din yata nila na pwede mag-split push kasi pumupwesto din sila dito sa may top lane. Parang willing nga silang salubungin kung sino yung pupunta dito from Blacklist International. But feeling ko nag-iingat lang din muna. Kailangan mo na mag-gauge kung saan nakapwesto dito. Lalong-lalo na si Kyrie kasi biglang pumapasok ng Electo Final Blow tapos full damage ka. Parang hirap mag-teamfight sa'yo. Now, Sensui, kailangan ma-retry niya ang pinakasunod na Lord and CW. Ngayon, Kiboy, nahuli ang isa! Si Sensui magiging target nila pero buhay pa rin. So take note na pumasok dito. Sensui! Si Chewe ginamit na dito ang kanyang pag-out pero mabubuhay pa rin at NetherRealm. Ginamit na rin by the way dito ni Yue. So mukhang itutuloy at ipipilit yata ng ating mga teams. Pero ang dami nangyari at ang dami nagamit by the way. Ano yun? Pagtalon ni Kiboy, finals na siya nag-out. Parang miss kumata yung talon mula sa Onyx. So they had to reset. Wala naman masyado na force dito. It's just the Blazing Duet. And also the ultimate coming in from Sensui. Yung flicker ni Boots ay 90 seconds pa naman at meron pang flicker si Kiboy. Kaya kailangan pa rin talagang abangan kung saan manggagaling ang Kufra. Sisimulan na ng Blacklist International ang 5th Lord of the game. Walang NetherRealm, Oo, nakapwesto din dito sa may bandang gitna. Sa gitna manggagaling, feeling ko nililikuran nila dito si Yue. But ayan, naka-ready ngayon ang ating dalawang koponan. 1.2k gold lead para sa Blacklist International. And mukhang kiniklear lang muna ng Onyx ang mga minion wave. Hirap ng kalaban ng Lilia. Ang sakit sa ulo ng ganito parang gusto mo pumasok pero si Sans ay anytime nandiyan. Grabe, unti-unti umaabante. Yan yung ano na yan. Na-reset. Reset na naman. 28 minutes na. Game 1 pa lang. I think around the longest game so far in M5 ay 32. At mukhang may chance pa ata na matalo natin yan sa pinakaunang laro ng Best of 5 na to. Medyo walang pa kay Onyx if i-reset ng Blacklist. Look at Kyrie and Chewe. Kanina pa sila nag-split push pero nag-lock na. Nag-lock na yung Blacklist. Sabi nila, burst niya na. Nagpakita yung Claude. Sans! Si Sans nag-black shoes na doon. Pero malalaman ko nasaan si Edward si Kyrie nakaabang lang din. Pero Kita nila si Kiboy. Masisilip yata din dito si Kyrie kung nasaan dahil lumabas na. Makakasalubong doon ni Renegade. Reset! Tatalon si Kiboy, magiging target nila. Pero sa may badalikod si Edward din na tinarget niya ng Blacklist International. Mawala na Immortality. Tapos si Edward, buhay pa rin. Perfect layering mula sa Blacklist! The beat! Sabi na, kita nila si Kiboy and hindi pa na talaga nagtago si Kiboy. Sabi ng Blacklist International, alam namin kung nasan yung Kufra. Sensui, again, hitting that spatial migration. And Onyx, they were looking to contest the Lord, pero nag-hero lang kasi yung Blacklist International. Now in a 4v5 scenario, may lamang ang Blacklist International in terms of numbers. Pero in terms of damage, tignan mo naman yung ginagawa ni Sans. Tapos si Chewe nagpe-pressure doon sa loob. At mawala na Immortality dito si Boots sa may middle lane or doon sa may Lord Pit mega kill na para kay Oheb habang si Yue nandoon para depensahan. Mapapatuloy! Pero si Kyrie pa rin. Okay lang daw kasi mapapatay din naman siya yung middle lane or yung top lane pala ay pwedeng i-go ng Blacklist.
30 seconds para kay Kiboy. Still in a 2v5 scenario. May chance ang tapusin ito ng Blacklist pero maikli ang kanilang tsansa. Ginamit yung Blazing Duet sa top. It's just a Lilia. Pwede magpakamatay dito yung Blacklist International. May Netherrealm din. Pwede nila pasukin to. Oh, pinasok na nga. Kita nyo si Oheb. Kukuhanin dito si Sensui ilang mga hits. At kita natin ngayon na halos mamatay na nga si Netherrealm! Mamatay na dito sa may middle lane. At tower lock para sa Blacklist International. At they take game number 1. A 30-minute